Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicoliala and Diego Bandido. Bakit sabi nila kapag ka nagkaroon ka na ng trabaho, mabibili mo na lahat ng gusto mo? Hindi po ito totoo. It's a prank! Yan din yung sabi sa akin ng nanay ko eh. Sabi ng nanay ko sa akin dati, Nak, mag-aral ka ng maigi. Pag nag-aral ka ng maigi, makakakuha ka ng magandang trabaho. At pag nakakuha ka ng magandang trabaho, lahat ng gusto mo ay mabibili mo. Tama. It's a scam. Ay nako, nakakalurkey. Totoo nga, ano mo, yun yung mga realization ng iba, no, na pag may trabaho na sila, Akala nila gagaanan lahat, pero ano? yung iba na-realize nila na may kaakibat palang responsibilidad. Totoo. Yun talaga yun. Hindi po yung sinasabi natin na nagtrabaho na tayo, tapos na, ito na yung ultimate na. Sabi nga nila, pag nagtrabaho ka, kikita ka eh. It's a scam also. Pero siguro, para sa mga anak ng duke, Ayan! di ba? Pwede. Pwede, posible, di ba? Kasi wala silang babayarang bahay. Kaya nga, ganon. Hindi kasi singilin ng nanay, nak, pambayad sa Bakit kuryente. naman, wag ng duke yung example? Ano? Politiko. Okay! Mga Nepo babies. Nepo babies, di ba? Ay, nako. Pero totoo yun. Hindi, yun yung katotohanan. Para po sa, ang daming graduate. Recently, madami pa tayo nakikita ng mga pictures ng mga, and the videos kumakalat sa ating mga friends on social media na mga kakagraduate pa lamang, ganyan. Hindi po namin na isusugarcoat ang lahat. Welcome to the world of the unemployed. Charas. Hindi, welcome to the world of the unemployed. Correct. Pero dahil unemployed ka, ibig sabihin, gagawa ka ng paraan para maging employed ka. And ang katotohanan talaga sa lahat, hindi po lahat ng ina-applyan natin, maganda talaga ang sweldo, maganda ang benefits, malaki lahat. Minsan kailangan din natin na mag-umpisa
muna sa gathering experience, mga ganyan. Swerte kung meron na malaki agad. Tama. Kasi meron naman yata talaga. Oo. Hindi lang sa atin na spluk, Diego, Oh, di ba? well, ito yung gusto naming malaman. Ang Nicole Yala ba pagka-graduate, nagtrabaho ka agad? Oo naman. Oo. Hindi ako anak ng duke. Hindi rin ako nepo baby. Kasi merong mga ganyan, di ba? Oo. Magpapahinga muna. Ay, walang pahiya-pahinga. Sa panahon natin, hindi pwede Hindi magpahinga uso eh. Ngayon yata parang uso eh. Oo. Wag nating iuso Hindi mo kasi sila pwedeng pilitin. Oo, parang kung gusto pa nilang magkaroon ng time off Oo. para mag-isip-isip, ganyan, gawin. Oo, kasi Iba sa na akin talaga, napaka-fragile ng mga kabataan sa akin ngayon. na habang nag-aaral ako, nagtatrabaho na ako. May mga ibang ganyan, 'di ba? Oo. So, hindi ako tumigil. I don't remember na hindi pa nga ako nakaka-graduate, may kumuha na sa akin. Ayun, oh. So wala talagang moment I realized na tumigil ako eh. Oo. Hindi pala talaga ako tumigil. Dapat yung Hala, tuloy-tuloy. 'di ba? And it's not a bad thing. Yes, oo. Kaya nga siguro kapag may pagkakataon na magpahinga, may pagkakataon na rumampa, ginagawa ko. Kasi Oo. totoo nga naman yung sagot sa tanong mo. And ito, itanong din natin sa ating mga sarili yung ilang taon na po nagtatrabaho, di ba? Pagka-graduate po ba, nagpahinga po ba kayo? Yan, oo. O nagdire-diretso po ba kayo? Yan, Ganyan. tingin ko sa generation natin, parang normal yung ganyang setup. Kasi una nakita natin yung sitwasyon ng pamilya natin, ng mga Yan, magulang natin. Na correct. gusto natin makatulong kaagad. True. Oo, Gusto natin na gumaan-gaan ang kanilang buhay. Oo, pero yung mga generation ngayon, yung parang... Hindi naman natin nilalahat Oo. Napabalitaan lang namin. Oo, marami na magpapahinga daw muna. Yun. Discover themselves. Tapos nagagalit sila pag sabihin na, uy, tumulong ka naman. Ay, bakit obligasyon ko ba yun sila? Ayan, diba? Totoo naman. At yun naman din yung tinatry i-correct. Oho. 'Di ba na hindi natin pinag-aaral yung mga anak natin for the purpose of eventually sila ang magsalba sa buhay ng mga Oo. magulang. Pero bilang tayo ay nagmamahal sa ating mga magulang at mga kaanak at kapamilya, hindi din naman natin sila totaling pababayaan. Oh, tsaka ako minsan na misinterpret yung ganyan eh. O maghanap ka na ng trabaho, 'di ba? Graduate ka na. Parang feeling nila pinipilit mo sila. When in fact, ang totoo po niyan, gusto mo sila na magtrabaho na para sa kanilang sarili. Yan. O kasi baka mapag-iwanan sila ng panahon. Ang bilis pa Correct. naman ng transition Totoo. ngayon. Hindi ka lang makalimutan mo na yung mga wala Ang bilis nga. Totoo ka. Ang bilis nga ng transition na nagkaroon lang ng mga panibagong mga hearing, nakalimutan na ang flood control. Ay, nakalimutan ayun ba ba? yun? Hindi ko sure. Yun ba yung sinasabi mo mabilis makalimot? Ay, alin ba? Philippine na ba? Ay! Allah! Ay, tawa-tawa na lang natin. Ay, Kawawa naku naman po. mga Pilipino. Oo. Pero wala ganun talaga. Mag-work. Yes. And ang katotohanan, babalik tayo, hindi po porke nagtatrabaho, talagang automatically gagaan ang buhay. Pero dahil ganun, hindi na ibig sabihin, magdodoble tsaka triple kayo. Oo. Yun. Kaya ako minsan, di ba, iba yung feeling na halimbawa, yung medyo nag-relax ka, parang na-appreciate mo, parang ang sarap naman ng feeling ng ganito na, lalo na yung nag-disconnect ka, wala kang obligasyon. Correct. For example, lumayo ka. Ako, nung nakaraan lang. Nung weekend. Nung weekend, parang ang sarap na yung wala kang ginagawa. Oo. Diba? Pero aminin mo na, alam mo, speaking of ganyan, madaming tinanong mo kanina sa akin, Jegs, kung tumigil ba ako simula nung nag-graduate ako. Hindi. Oo. Hindi pa nga ako nakaka-graduate. Meron na akong May trabaho na ako, Oo. di ba? Tapos dire-diretso na siya hanggang ngayon. And I'm sure dire-diretso pa rin siya hanggang mag-retire ako. And I know of a lot of people na dahil ganun yung lifestyle nila, katulad ng meron tayo, na dire-diretso, Oo. di ba? Pagdating ng time that they have to retire, nagkakasakit sila kasi wala silang ginagawa. Ayun, totoo. 'Di ba? May mga ganun talaga. Nanghihina sila. Nanghihina talaga Kasi nga sila. nasana yung katawan eh. Correct. Oo. Hala, baka manghina tayo. Anyways, hindi pa naman natin alam yung mga mangyayari sa future. Oo. Pero ako para sa akin na let's just live one day at a time. Minsan na normal lang naman para sa isang tao na ramdam ng inis o kaya impatience. Oho. 'Di ba? Parang nagmamadali tayo na sana. Kaya naman ako nagtatrabaho para kumita pero ba't parang hindi naman ako kumikita? Oo. Parang nagtatrabaho ko isang kahig isang tuka, 'di ba? One day at a time. Tama. Eventually when the time comes, 'di ba?
na panahon mo na para mag-harvest ng iyong mga pinaghirapan, 'di ba? Basta as long as ginagawa mo rin yung part mo, hindi yung maghihintay ka lang kung anong pwede mangyari sa iyo. Gagawa ka rin ng mga kikilos ka din, ika nga, just do your best and God will do the rest. Dadating din yan, pero one day at a time lang tayo. Simplihan mo lang, huwag ka masyadong harsh sa sarili mo. Kasi kung minsan pag pinipiga mo yung sarili mo, mabilis kang nauubos. Ay, kasalanan ng social media yan. Totoo. Kasi, totoo. Kasalanan ng social media yan. Kasi nakikita mo yung mga kaklase mo. Nakikita mo siya. Habulin mo. Totoo. Nakikita mo na nakabili na ng ganito, nakapunta na sa ganyan. Diba? Maghahabol ka eh. May isip ka na, parehas lang naman kami. Mas bobo pa nga yun sa akin dati. Diba, naalala ko tuloy yung fina-follow ka na ina-unfollow ka. Oo, correct. Fina-follow niya ako. Pero nung time na na-meet ko siya finally, fan to eh. Sabi ko, tag mo ko Sabi niya, ay naka-unfollow ako sa'yo ngayon eh. Pero nung nakita niya ako mangiyak-yak, sabi niya sa akin, mas maganda pa ako kaysa kay Ellen Adarna. Sabi ko, huwag ka maingay, nakakaya sa mga tao. Sabi niya sa akin, promise, mas maganda ka kay Ellen. Ay, nasa Pure Gold kami na, lakas-lakas ang boses niya. Mas maganda. Sabi niya, kasi ako nakita ko na si Ellen Adarna, sabi niya. Pero hindi ako yung parang na-starstruck sa kanya. Pagkaka-starstruck ko sa'yo, sabi ko, shh, huwag ka maingay, nakakaya sa mga kapitbahay. Tapos bigla sabi ko sa kanya, tag mo ako sa picture natin Tapos sabi, hindi ako pinapalo. Pagkatapos niya sinabing mas maganda ako kay Ellen Adarna. Kasi nga, anong konteksto? Kasi nga, nakita niya magka-batch kami. Pero bakit mas popular ako or bakit may award ako, siya wala, mga ganon. Kaya nga kasalanan ng social media itong nararamdaman natin na insecurity and pain and anxiety. Kasi parang feeling natin na huhuli tayo. Ayan. Hindi, kung alam mo naman na ginagawa mo yung what you can, hindi ka naman nahuhuli. Tandaan mo, God's plan is always on point, precise, 'di ba? Nakasukat. Yan. So kung nasan ka ngayon, doon ka kasi talaga dapat at this point in your life. Correct. So Nakakapagod din naman talaga, kaya kung minsan nga pag may time, pag nakakalabas ako ng radyo, ayan yung mga namimit natin, yung mga sa Toda. Ang lagi kong sinasabi na nakakapagod ang buhay, especially ngayong crisis. Pwede tayong magpahinga, pero bawal tumigil para sa pamilya natin. 'Di ba? Pwedeng sumuka pero hindi susuko. Yan. Kasi lahat tayo parang nasusuka na tayo sa stress eh. 'Di ba? Totoo 'yun. Tsaka sa mga nangyayari sa pagod, saan? Oo. 'Di ba? Parang nakakasuka, pinaglololoko nyo ba kami? Pero hindi tayo susuko. 'Di ba? Dadating yung panahon ng ginhawa pa rin, 'di ba? Everything will be A-okay eventually. Correct. Ganon. So one day at a time. Kagaya na lang kanina yung kasi wala tayong coding yung sasakyan eh. So nag-grab kami. Nung pabalik na kami dito, biglang na flat. Ay, si Kuya. Oo, sabi ng driver, sabi niya, "Sir, sige po, lipat na lang po kayo." Sabi ko, "Kuya, may spare tire ka ba?" Sabi niya, "Oo." "Kuya, wag ka mag-alala, hindi ka namin iiwan." Ayun. So kumbaga, we live by our principle. Dito sa Love Radio, yung jingle natin, kasama mo. Maging malungkot man ang pinagdaanan. Kaya yun, so tinulungan namin siya. Magbaba ng gulong, pagpalit ng Buti na lang alam talaga ni Lord ang ginagawa niya. Hindi niya inalaw na ako yung sumama today. Kasi kung nangyari yun, tas ako yung sumama, cheerleader lang ako. Wala ko naiambag dun sa gulong. Di ba? So yung mga ganyang kasimpleng mga bagay na naiparamdam mo doon sa na ang sarap ng feeling. Kaya tuwa si Kuya na hindi namin siya inabandona. Tama. Sa gitna ng krisis, di ba? Sa gitna ng krisis, dapat ganun po tayo. At don't give up because there will always be people who will help. Sabi nga hindi naman tayo sinasabak sa mundong ito ng mag-isa. Tandaan natin na may mga tao na willing pa rin na tulungan tayo. May mga taong aalalay. Di ba? So take each day at a time. Ayan, diba? ganun lang yun. Relax ka lang. The best is yet to come. So kung ngayon, kabisyo, feeling mo walay, ngangay, nagtatrabaho ka para sa wala, ngayon lang yan. Bukas ulit. Bukas ulit ganyan. Sa sunod na ulit, bukas ganyan. Pero, magbabago naman yan. Alam mo, kapag ka nag-reflect ka sa buhay mo, mag-iisip ka rin eh. Madami ka rin mga moments na malayo pa, pero kahit papano, malayo na rin din. Yun yung isang particular moment na na-realize ko na naiyak ako habang nasa Japan ako recently, is yung nakita ko na nagcha-chopsticks yung anak ko. Naiyak talaga ako, tumingin lang ako sa malayo. Sorry. Nagcha-chopsticks lang yung anak, umiyak. Bakit? Ano daw?
nag-chopsticks lang yung anak, umiyak. May kwento yan. Ako po si Diego Bandido. Kasi nga marunong na siya mag-chopsticks. Dati pangarap ko lang yon. Nicole Yala. Naiyak nga ako talaga. Kasi parang... Kwento mo sa amin, bakit ka naiyak? Naiyak ako kasi basta nakikita ko medyo expert na siya pagdating sa pag-chopsticks. I mean like Sino yun? Si Prince? si Princess. Si Princess. Si Princess kasi natuto lang siya on her own eh. Mhm. Tumatawag na bakit ka tumatawag? Why are you calling? Is there a... Wow, naka-lipstick. Oh! Oh, wait lang, babe, wait lang. Ayan, so, natuto siya on her own. May feeling kasi ako dati, Jegs, na kapag ang isang tao ay marunong mag-chopsticks, mayaman lang sila. Oo, totoo. Diba? Kasi ang mga regular na mga Pilipino nagkakamay. Totoo. Bukod doon, kutsara tinidor. Oo. Sino lang ba yung nag-chopsticks? Una yung mga kumakain sa Japanese restaurant. Correct. Nung araw, hindi pa naman po uso na medyo affordable ang tempura or affordable ang mga tonkatsu. Para lang po yan sa mga mayayaman. Noon ha, Oo. diba Jigs? Oo. Mayaman lang yung nag-chopsticks. Mayaman lang yung nakakapunta sa Japanese restaurant. Kaya ever since then, may feeling ako na pag marunong mag-chopsticks, lalo na kung bata pa, mayaman yan. Parang lumaki siya sa maganda at maayos na environment kasi hindi siya normal para sa ano correct. Sa Pilipino, extra skill nagcha-chopsticks. siya eh. Ba't ka magcha-chopsticks eh? Nagkakamay nga lang tayo or ba tayo magcha-chopsticks sa kultura ng Pilipino, kutsara tinidor. So, ibig sabihin, nag-extend siya beyond just the Filipino culture. So, kaya nung nakita ko siya, tapos na-realize ko na hindi lang siya basta-basta nagcha-chopsticks. Hindi lang siya basta-basta marunong mag-chopsticks. Nagcha-chopstick siya sa mismong Japan. Alam mo yun? Wow. So, para bang, kaya ako naiyak, tumiyak ko sa malayo. Sumiyak ako. Naiyak ako ng konti kasi yung wala makakaget sa akin eh. Na pag tinanong ko ng asawa ko, ba't ka umiyak? Sabihan ka na naman sa parang tanga. Parang tanga to umiyak. So, di ba ang weird para sabihin ko sa kanya, kasi nagcha-chopstick si Princess. Diba, nagcha-chopsticks kasi si Princess. Pero para sa akin... Sabihan ka na sa butch ang tanga mo. Parang tanga to, butch. Pero kasi kung lalaliman mo siya, Jegs, totoo. ewan ko, baka it's a girl thing lang or mga sugat ng kabataan. Kung lalaliman mo siya, ano siya eh, nanggagaling siya dun sa... Growing up, hindi ako natuto mag-chopsticks. Totoo naman. Never natin na-experience yun. Actually, nag-chopsticks na lang ako, nag-work na ako. Oh. In fact, hindi lang nag-work na paka-graduate, hindi. Parang nasa love radio na ako, na medyo maayos na yung buhay ko. Ganon. Ka-recent. Alam mo yun, And for me, kaya siya nakakaiyak kasi yung pangarap ko dati is normal lang ng anak ko ngayon. Yun yung kasi doon ako mataas ang tingin natin sa mga taong gumagamit ng chopsticks. Hindi lang yun. Diba nga, Jigs? Pag ang tao na may ice cubes sa orange juice, para bang, grabe, may ice cubes. Kaya laging may ice cube sa sa office ko. Diba? Kaya, mga sugat ng kabataan. Mga sugat ng kabataan ko yan. Pero hindi. But ko shinare yun? Kasi ito yung mga sinasabi natin na minsan, because of social media, we feel like nahuhuli na tayo. We feel like bakit sila umalagwa ng ganun. Madami po tayo kung magre-reflect tayo sa buhay natin ng malayo pa pero malayo na moments. Tama. Meron ako meron din yung yan. kwentong chopstick ko, ganun din, nagtatrabaho na dahil sa radyo may nakikilala ka, iniimbitahan ka. So sabi ko, unang hala, paano gamitin yung chopsticks? Ang ginagawa ko, ano to, sa Japanese restaurant kayo? Parang ganun. So ang ginagawa ko, tinutusok-tusok ko. Pwede naman yan sa umpisa. Doon na umpisa. Hanggang sa na-realize ko, kinakailangan ko ring aralin to bilang learner, di ba? Kasi pag may na-meet ka ng mga halimbawa, kliyente. Siyempre, nakakahiya din. See, that's what makes using the chopsticks different kasi hindi siya ordinary, it's out of the ordinary. Correct. Kaya siya nakakaiyak. Gets nyo na ba? Dahil nga sa POV ni Princess, hindi niya ginawa dahil lang na may kliyente. Correct. Hindi niya ginawa kasi it's a way of life wala na lang parang sa nag-evolve kanya. na. Correct. Na because yung nanay at tatay niya papakahirap or whatever. O di ba, malayo pa pero malayo na. Na it has become a normal for her. Isa pang parang pang-podcast, no? Lagay natin ito sa podcast, Kaya, maganda sige. siya. Alam mo yung isa pang ganyan ko na malayo pa pero malayo na is
yung pagda-drive-thru. Kaya siguro, parang kahit na ilang beses sabihin ng asawa ko na, dapat yung sasakyan malinis lang ha. Hindi siya nangyayari kasi lagi kami nagda-drive-thru. Sugat din yan ng kabataan ko. Bakit? Kwento ko lang. Ha? First time ko magkwento. Grabe. Ay, hala. Hala, makinig kayo. Oo. I'm sure na-share ko na to dati pero naalala ko lang dun sa chopsticks moment. Dati nakikisabay kami sa isang doktor sa kabilang street namin sa Samat Street, Mandaluyong. Parang Kalbayog Street sila, adjacent na street. So meron doon na isang doktor, shout out po kay Dr. Silaw. Ayan, nakakasilaw. Yan, nakakasilaw ang inyong kabutihan. Parehas kami ng school ng mga anak nila. So, kasi sila yung tunay na mayaman, kami yung scholar yan. No? So, sinasabay nila kami pagpunta ng school minsan, tsaka pag-uwi, pag-uwi sa bahay. Kasi syempre, isang, lang naman, bababa na lang kami sa kanila, tapos maglalakad na lang kami papunta sa bahay namin. Tapos isa sa mga parang core memory ko talaga dati was, yung, parang hindi kailangan ng okasyon, pero nakakabiliw sila sa Jollibee. Yung para bang hindi parang kailangan normal sa kanila. Oo, na hindi kailangan ng okasyon pero nakakabili sila ng burger. Parang anytime na parang tanungin mo yung mga anak mo, anong gusto ninyo? Tas makakabili sila. So, core memory ko yun sa utak na, okay, ganito pala. Kaya siguro meron akong ganong feeling na kahit na alam kong nag-drive-thru na sila kahapon, kapag naglambing sila ulit ng drive-thru ngayon, hindi ako tatanggi. Bukod, kasi parang parang, normal na to. Samantalang dati, pangarap ko lang itong bagay na to, normal na siyang nararanasan ng mga anak ko. Buti na lang pala hindi ko na-experience yung ganyan kasi kung na-experience, feeling ko mambubudol sa camera ko ngayon. Bakit? Kasi sa probinsya wala hindi ko na-experience yung fast food chain kasi sa amin wala eh. talaga. Walang mga Jollibee late na eh. Kumbaga parang parang nagtatrabaho na ako. Siguro kung mga estudyante, dahil walang-wala, kung minsan, baka mambubudol ako para makapag-drive-thru lang. Iba ka talaga mag-isip. Mambubudol para makapag-drive-thru. Kasi dati iba talaga tayo. Ang pinagagawa ko kasi dati nung bata pa ako, talaga walang-wala kasi. Nanay ko sa bangketa nagtitinda, tatay ko driver sa basurahan truck. May time nga na ginawa ko, kasi yung uncle ko parang nagme-mekaniko ng motor. So yung mga piyesa ng mga pinaglumaan, dinakaw ko tapos binenta ko sa junk shop para makapag-computer lang. Kasi hindi ko na-experience yung ganun Oo nga, hindi mo na-experience. Pero tingnan mo ngayon, di ba? Madami ka ng mga ina-add to cart na hindi naman siya kailangan, pero nabibili mo na siya. Yes, And it's part of yung pagkumpu-kumpu ninong araw para it's all connected, Jegs eh. Siya konektado talaga siya. Kaya isang paalala lang din talaga na connected po ito. Let's do our best to give yung mga kids natin the childhood that they deserve. Hindi man lahat makakapagbigay ng childhood na makakapag-Japan, makakapag-drive-thru anytime. Pero yung childhood na filled with good memories. And good memories doesn't necessarily mean giving as in literal na monetary. 'Di ba? Kasi years later, dala-dala pa rin siya ng matanda. Tingnan mo ako, years later, Jex, naiiyak ako sa chopsticks, naiiyak ako sa ice cube, di ba? Alam mo, yung anak ko, hindi naman kayo masyadong mayaman, pero yung hindi salat. Oo, kasi correct. like sa akin dati, ang naalala ko pa, dahil wala talaga akong mahingan, ang ginagawa ko, parang nangangalakal kami. Nag-ikot kami ng mga tapos pupunta. After namin mga lakal, kung anong makuha namin, punta kami sa junk shop, pag binenta, yun yung ibibili mo ng extra. So ngayon, sa nakikita ko sa anak ko, yung parang hindi sila nahihirapan. Correct. Pag naglambing, may bibigay ka. Minsan may isip mo, feeling ko, Jegs, kaya rin tayo nagsipag o kaya ganito yung work ethics natin kasi yung dinanas natin nung araw. There was a time na iniisip ko na, dahil hindi nga masyadong salat naman yung mga anak natin, kahit papaano, okay, wag niyo po kaming utangan, okay? Tandaan, ang linyahan ko kanina pa, malayo pa, pero malayo na. Ibig sabihin, wala pa kami doon. Correct. So, minsan iniisip ko, paano kaya sila mag-learn to have work ethics na magtrabaho na maigi o kaya ganyan kung mas maayos yung kanilang kabataan versus atin. But then I realized,
iba sila at iba tayo. Iba yung generation nila. At iba din yung mga experiences na ibibigay ni God sa kanila Yes. para matuto din sila. Correct. Kasi meron akong ganung feeling, hala, hindi sila salat. Ibig sabihin, baka ma-spoil, hindi matuto in life, ganyan. Pero, hindi eh. Iba yung ibabato sa kanila na magtuturo din sa kanila ng tamang life lessons. Importante din kasi yung seeding, yung kinikwento mo yung kwento mo dati na ito yung pinagdaanan. Kaya pasensya na kayo mga kabataan, mga Gen Alpha, kung ang mga magulang po ninyo, pati Gen Z, kung ang mga magulang po ninyo ay binabalik o sinisid o binabalik, sabi nga ni Diego Seeding, binabalik yung mga natutunan namin noong araw because there is a lesson coming from those. Importante kasi yung root mo, malaman mo na paano mo tinatamasa ngayon itong perks na meron ka. It's because doon sa paghihirap. Correct. Diba? So hindi mo siya abusuhin. Naalala ko na naman tuloy yung anak ko, papunta na siya sa dentist, magpapabraces. So ang ano namin, ang consideration namin was kung ready na ba yung heart niya? Kasi sabi ko, it's a commitment, 2 years na, let's say, maaring 2 years, ganyan. Yun yung consideration. Iba sa dati, sungki-sungki yung ngipin ko, pero wala akong choice. Totoo, dati diba? yung mga brace na yan, mayaman lang talaga. Mayaman lang Alam talaga. mo, gusto nating makapag-brace yung palaran ng Yossi. Yung nilalagay mo. Oo, pinakita ko yun sa kanila. Wala nang Yossi sa bahay namin, pero yung sa chocolate. Sa chocolate, yung sa crunch, foil. yung foil. Pinakita ko sa kanila noon yun. Sabi ko sa kanila, babe, sabi ko, anak, dati, dahil hindi namin afford yung braces, ito yung parang closest na pwede na ma-feel namin na meron kaming braces. Kaya, pasensya na po kayo kung lagi namin sinasabing, maswerte kayo ngayon. Kasi yun yung eksaktong linya ko sa kanya sa phone call eh. Sabi ko, babe, ang swerte mo nga ngayon eh. Ako, nabuhay na lang ako na, kailan lang gumanda yung ngipin ko? Nicole Yala na ako. Diba? Samantalang sila ngayon, diba, at their age, dahil nga their parents worked hard at kaya na nilang ipabraces ka. Yung choice mo na lang kung gagawin mo o hindi. Kung ang heart mo is ready for it or hindi. Dati kahit ready yung ngipin ko para pantayin siya. Wala akong pampapantay. Sa atin nga, yung mga sapatos natin hanggat okay yung bahay na sapatos, True. mabutas man yung swelas na Correct. yan, papalitan mo lang sa ng swelas. Oo. Hanggat kaya. Totoo. Correct. Ngayon, pag nasira na, palit kagad pwede buo. nang palitan, 'di ba? Kaya dati speaking of sapatos, friend ko yung yung sa Mr. Quickie na nabibili, yung may brush sa dulo. Tapos kapag pinahid mo dun sa sapatos, magiging itim. Kasi dahil nagko-commute ako, syempre yung sapatos ko talagang nadudumihan. Kaya yun yung friend ko na para maka-experience naman siya na itim siya na malinis. Yun yung ganun. Yun Ngayon, yung kiwi dati. Yun yung kiwi. Ayun, kiwi yata yun. Oo, kiwi. Pero may kiwi talaga, original kiwi, yung pinapahid Okay, talaga. correct, yung pinapahid. Itim. Kailangan kasi doon, Jegs, doon sa, buti nga na-create na yung brush na yun eh. Okay, sa mga nakaka-relate, malamang may gout ka na. Sa mga nakaka-relate sa eksenang kiwi, may kiwi pa ba ngayon? Meron pa ata, meron pa. So, pero nag-evolve na rin yung mga products I'm sure. So, sa mga nakaka-relate, alam na this. Yan. Diba? So, yung buti nga na-create yun, kasi yung depahid noon, Jegs, kailangan may tamang skill ka para shiny siya or else buo-buo. Kaya yung friend ko yun yung brush na yun na ipapahid mo, tas magiging itim na itim. So, isipin mo, kailangan mo pang bumili ng ganun kasi yung sapatos mo, isa lang. Dapat itim na itim, maganda siya. Correct, ganyan. Pero may pinagbabawal na teknik ako natuklasan dyan na mas talaga? maganda eh. Paano? Yung pang tire, Jobus? Hindi, yung tire block. Tire black? Ay, oo nga, pwede. Kaya lang kasi nung araw, para wala naman ako kakilala may sasakyan. Ayan, Jobus, yan, ginagamit din yun dati. Ginagamit din. Dami nating mga ganyan, no? Alam mo, hindi, pag halimbawa, binuhay ako ni Lord ulit, sasabihin niya, gusto mo ba anak mayaman ka ulit? Ayoko naman na mahirap, pero hindi ko naman ipagpapalit yung mga lessons learned ko talaga dun sa kasalatan ng buhay nung araw. Yun yung masarap na kwento talaga eh. Kaya tingnan mo, 'di ba? Pwede namang nag-end na tayo kanina pa, pero ikwinento pa talaga natin. And definitely marami ngayong nakikinig na naalala din nila yung especially yung mga abroad na parang, ay dati yung pinagdaanan ko, ganito. Correct, ganun. Kaya masarap din sariwain pag yung pinagdaanan mo talaga yung matindi, tapos kung saan ka na ngayon.